So ito mga kabrad yung ating kauna-unahang gitara mga kabrad. Nabubuhay pa yung aking kaibigan noon. Ayan mga kabrad, isang napakagandang umaga po sa atin lahat kahit maulan. Hindi po tayo nakapunta ng ating mini farm. Balak po natin talaga sana pumunta tayo ngayon para ma-check natin yung ating bagong panganak na si 13 at saka si 17 niya. Siyempre makapo natin yung iba nating mga bek. Kaya lang, wala pa kagabi hanggang ngayon, ang lakas ng ulan. Kaya hindi na tayo natuloy. So, dahil nandito lang tayo sa bahay, totoo niya, nandito tayo sa studio ngayon. So mga brad, dahil hindi tayo makakapag-video sa ating farm at hindi tayo makakapag-video sa ating, dahil linggo ngayon, dapat Lunes hanggang Sabado, buhay construction tayo. Construction to farm tayo. Ngayon naman linggo, dahil wala tayong trabaho at hindi tayo nakapunta ng farm, dito naman tayo buhay naman tayo sa musikero. Bibigay ko lang yung konting kwento doon sa ating mga naging gitara at kung saan galing. Kwento lang naman, konting kwentuhan lang tayo ngayon dahil maulan naman. Tapos habang nagkakape, dapat meron tayong meron tayong mga komposisyon na gusto ko lang iparinig sa inyo na sana pagpasensyahan nyo na kung medyo may konting hindi maganda, pasensyahan nyo na yan. Dahil yun naman sarili natin gawa. Kaya mga kabrad, tara, magkwentuhan tayo. Okay, ito. Merong konti lang siyang parang ugong. Siguro. Sige, dito yan. Madumi na rin yung ating volume control. Ito kasi mga kabrad, itong base na to, nabili lang natin to body. Yung body lang. Nabili natin to sa PC Part. Itong body lang, wala itong mga volume control, wala siyang pick up, wala siyang string, wala siyang head nut, wala rin siyang machine head. Kumbaga, ito lang totally body. Yan ang kumbaga, lahat yung mga gitara na yan na nandito naka-display. Puro body lang binili natin dyan. At pera pala to. Ito nabili natin to mga kabrad saan to? Music Source. Stag Fretless. Yan yung regalo ko pa nung una sa anak kong bahista kay Axel. Kaya lang, hindi na nga niya nagagamit mula nung naputol yung isang string. Kailangan natin bumili yan, isang set. Tapos ito lahat yan mga kabrad yan. Pera yan, ito. Tsaka yung iba kong gitara na yan. Galing PC Park na binili natin ng puro body. Tayo na lang nag-restore. So yun yung ginagamit natin yan. Ito kamukha na itong bass natin ito. Kasi unang-una matagal na rin to. Sulit na rin to dahil ito pa yung ginagamit ng anak ko pag may gig sila. Ayan. Ito. Yun namang isang bass na to. Yung isang global na 5-string, binenta sa atin ng araw yan. Ito kasi napakatagal na itong bass na to. Talagang ito yung gustong gamitan ng anak ko si Axel. Dahil ito, magaang siya.
So, okay. Okay pa yung ating base na to. Do-double check lang natin yung sa sobrang tagal na nga. Check lang natin lahat ng ating gamit, gitara, may bass, bass or gitara. Kasi ito lang yung time natin na i-check yung ating mga gamit. Dahil nga, masinuuna natin yung trabaho, syempre. Ngayon, i-check natin yung isa nating bass. Dito naman, isa rin to sa paborito ng anak kong si Axel. Yung bagong ito, brand new na nabili namin. Nag 50-50 kami rito ng anak ko, si Axel. Ayan. So, ito. So, ito mga kabrad. Ang brand nito ay Tagima. Pero magandang klase ito mga kabrad. Iba yung pick up, iba ang tunog. Ramdam mo talaga sa magagaling na bahista. Pero ako hindi naman ako bahista. Marunong lang konti at hindi rin ako gitarista. Marunong lang din ng konti. Pero ramdam ko yung tunog na maganda at hindi. So ito. Mukha nitong ang isang ditong naging dapat mga kabrad, pag tinatago yung ating ganitong klaseng gitara, bass man siya o gitara, dapat niluluwagan muna natin yung mga string bago na natin itago. Okay. Nice. So, matagal na rin ako hindi nakakagamit ng gitara, bass. So, okay pa. Tingnan natin mga volume control. Okay ang ating Tagima. Tapos lilinisin pa natin to. Ayan, mga... Okay. So, okay na ating bass amp ng Harky. Kasi nga, kaya chinek natin ngayon mga kabrad. Dahil matagal nang hindi nagamit, baka may diferensya na. So, tayo, ang plano natin, ulit tayo, makapag-open ng ating studio. Dahil may mga nag-i-inquire nga, hindi natin mapagbigyan dahil kulang na tayo sa mic ngayon dahil nasira yung ating mixer. Kailangan natin ipagawa. So, ito pala. Kailangan natin luwagan ito. Kaya natin iniluwagan mga kabrad bago natin itago. Siyempre, batak na batak yan. Tapos, nakatago siya habang matagal siya bago siya magamit.
Posible yun, yung kanyang mango. Ano yan, bumaluktot. Ngayon, i-check naman natin. Na-check na natin yung ating mga bass. Yung ating namang mga gitara. Ang gagamitin naman natin, i-check muna natin yung ating lahat ng gitara kung okay. Tapos gagamitin muna natin itong ating Marshall. Ito mga kabrad. Ating Marshall MG102 CFX. 100 watts ito mga kabrad. So yan. Ating Marshall. I-check natin mga kabrad ay itong ating gitarang kauna-unahan nating gitara. Matanda pa sa bunso namin ano to. Tama, matanda pa to kay Brandon sa aking bunso. Ito yung ating Washburn, Lion. Check natin. Pero ito yung pinagawa natin dun kay kay Mang Arvin Guitar Tech. Sinanda. So, ayan yung ating chorus, mga kabrad. Check lang natin yung ating matagal lang hindi nakakanta kahit konti lang mga kabrad na. Pag nito yung ating composition na matagal lang hindi naungkat sa baol. Sasabi ang gabi na wala ka sa aking tabi. Ako'y laging balisa, napakali, lamig ng gabi, una ng katabi, magbalik ka na, aking mahal. Ako'y maghihintay sa'yo, aking mahal. Magbalik ka na, aking mahal. Ako'y nangungulila sa'yo, pagmamahal.
ako kamali, tawad ang aking hiling. Muli natin ibalik mga masaya nating sandali. Magbalik ka na, aking mahal. Ako'y nangungulila sa'yo at mamahal. Magbalik ka na, aking mahal. Ako'y maghihintay sa'yo, aking Ito yung ating Washburn Lion. Ayan. Yeah. So ito naman, yung pangalawa sa pinakamatagal ko na rin gitara. Ang ating gitarang ito yung case nito. Bigyan sa atin ng ating inaanak na sa Guitar Tech si Mang Arvin. Yan. Maraming salamat ulit sa iyo. Ayaw mo magpabayad. Thank you na lang. Very much. Ito mga kabrad, ang ganda ng bag na to. Yan yan, loob. Ganda. Hindi lang makita. Ayan. Ganda ng bag nito. Ito. Napakaganda yan. Kaya kung gusto niyo bumili niyan, pumontak lang kayo dun sa, alam ko, sa Guitar Pusher, meron nito. So, kontakin niyo si Mang Arvin. Ayan. Mang Arvin Guitar Tech. So, ito yung atin namang pangalawa sa pinakamatagal na gitara. Ang Ibanez Gio. Yung mga brad. Ito naman, Guitar Tech natin to kay Mang Arvin. Ito si Mang Arvin. Ayan, kay Mang Arvin. Si Mang Arvin ang nag-set up lahat yan. Pinalitan niya. Marami siyang pinalitan dito. Ito. Kumbaga, kaya ito nililibre sa akin. Tsaka pati yan, bag. Binabayaran ko, ayaw magpabayad. Dahil parang kasi nung bago-bago pa lang siya nag-aaral mag-gitara, bago siya naging guitar technician, ito kasi yung gitara niyang ginagamit kahit saan sila pumunta. Kahit saan sila tumigig, yan, ito. Ito yung lagi niyang ginagamit. Kumbaga, makikita mo na sa kanya yung pagmamalasakit talaga. Pagmamahal sa gitara, kaya siguro siya naging guitar technician. Ito. Kaya mga Arvin, maraming salamat sa iyo. More power, more client. Sa mga kabrad. Ang ating Washburn, at saka itong Gio.
Halos yung pick up nila. Okay. Ganda. Pero ito, alam ko pinalitan na ito ni Mang Arvin. Ito. Yung plastic na yan. Tapos, inula action niya. Yan, sobrang baba. Oh, ganda oh. Hindi masakit sa kamay. Pinalitan niya rin tong ating bridge. Yan, pinalitan niya yan. Tapos itong ating pret, ayan oh, stainless. Pinalitan niya ng stainless yan, mga kabrad. So kung susumahin mo to, napakamahal na ito, inabot na ito kung talagang tutuusin. Ito lang sa pret nito, napakamahal na palitan mo ng stainless yung pret na yan. So, pinalitan niya lahat yan. Pati itong sabitan, ginawa niyang gold. Ayan. So maraming nabago. Maraming, pati machine head, pinalitan niya, no? Kita niyo naman, napakapogi ng machine head niya, oh. Pati yung kanyang head nut. Oo, pinalitan niya rin. So, yan, kung titingnan niyo siya, akala mong talagang bagong anyo. Yan. Yeah. Thank you, Mang Arvin. Guitar Tech. So, ito yung ating Ibanez. Ang lambot. Lambot sa kamay, mga kabrad. Tapos match na match pa yung ating guitar amp. Lambot siya, hindi kamukha ng una, mataas ang pret niya, pero ngayon, mas mababa na. Tsaka smooth na smooth yung gamitin, hindi nakakalay.
So ito mga brad, ang ating Telecaster na regalo sa atin ni Boss George. Yan, G-Crop. Thank you, Boss George. Makakaingatan natin to. Napakahalaga sa akin ng mga ganito. Yung talagang, lalo na yung regalo na ganito. Kita nyo naman. Lagi nakatago sa bahay niya yan. Saka magaling talaga mamili. Si Boss George din kasi, musikero yun. Pag musikero at musikero nag-usap, nagkakaintindihan. Pagka hindi musikero katandem mo, hindi kayo magkakaintindihan nun. So, ito ang istorya ng ating Telecaster na J-Crop galing kay Boss George. So, ayan. Pit na uli natin. Tapos, yung susunod naman natin, yung muli nating isang gitarang lagi ring nakatago. Yun naman, binenta sa atin. Isa sa mga kaibigan ng anak ko, binenta. Nangihinayang kasi baka kung sa iba para mapunta. Siyempre, mga ganun, musikero yun. Magagaling na gitarista, magaling na manunugtog. Sabi ko sa anak ko, tayo na lang ang bumili. So, yan nga. Nakuha namin yun. Kaya ngayon, ito muna, itatago muna uli natin. Ito yung kwarto niya dito. So, ito naman, yung gitara natin na ito ay ating chord. Yan. Nice strat. Ito. So, ito naman yung ating gitar na lagi nakatago din. Ito yung ating chord siya, chord yan. Strat. Strato, ayan. So, kaya lang ito, kulang ng string. Wala nang naputol kasi ito. Hindi ko na napalitan ng string. So, pero ito, palitin yung mga string nito. So, medyo may kalawang na. Palitin na ito. Ayan, ganda rin yan. Low action din yan mga kabrad. Pero kapag nag-open na ulit tayo rito, para hindi naman nakakahiya dun sa mga magpa-practice o magre-rehearsal dito sa ating studio, ito ang pagagamit natin sa kanila. Tsaka yung gitara nating Ibanez, yan. Para siyempre iba pa rin yung pag may studio ka, ang pinagagamit mong gitara sa kanila, lalo na kung gitarista nga, yung maganda sa kamay, para at least nagpa-practice sila, nakapractice na nila yung kanyang daliri dun sa magandang touch na gitara. Siguro, susunod naman yung ating mga amp. So ngayon mga kabrad, dahil naikwento ko na sa inyo yung ating mga gitara, susunod naman mga ampli.
kung paano tayo nagsimula. Ayaw ko mga sa gitara, nagsimula tayo sa, yun nga, dito sa Washburn. Pero yun, may istorya yun mga kabrad sa ating Washburn. Bago natapos nating hulugan yun, ulam ng mga anak ko tsaka yung misis ko, talbos ng kamote. Makuha lang yun. Mahulugan ko lang. Yun yung istorya mga kabrad ng ating Washburn. Unang-una natin naging gitara. Tapos yun yung yung Gio natin na Ibanez. Yun naman galing sa kumpare natin na wala na rin, kinuha na rin ni Lord. Na galing Japan. Tapos yung ating Telecaster na J-Crap, galing kay Boss George. Shoutout sa'yo, Boss George. Tapos ito nga yung galing dun kay Sir Jera na gitara. Itong ating court na nabili natin sa kanya. Mura lang niya binenta to sa atin. Secret lang yung presyo. So, ayan. Ngayon, gagawa naman tayo ng box na. Baka hindi natin matapos yun sa haba ng kwentuhan. So, ayan mga kabad. Natapos na tayo dun sa aking kwento lang. Kwentuhan lang naman yun dahil nga dito sa atin ngayon, masyadong maulan. Hindi tayo pwedeng pumunta ng ating mini farm dahil nakamotor lang tayo. Pangalawa, may gagawin tayo ngayon na bukod sa kwentuhan, konting istorya, okay na. Buo na ang usapan. Kaya mga brad, gagawa muna tayo ngayon ng box. Siguro hindi ko na maibibideo. Next ko na lang papakita sa inyo yung video. So ayan mga brad, maraming salamat po sa atin lahat. God bless!